Nako, eto na mga kababayan. Palaban na po ang mga taga-suporta ni BP Inday Sara. Isa na ho dito, si Attorney Harold Respicio, na kapag nagtagumpay daw po ang mga buhaya sa impeachment laban kay BP Inday Sara at pag natuluyang ma-impeach nga ang ating pangalawang Pangulo, nako, magkakaroon di umano ng revolusyon sa Pilipinas, mga kababayan. Yan ang mga tunay na mga DDS, palaban, handang ipagtanggol ang pangalawang Pangulo para wag lang mapa-impeach, kasi nga naman, mga kababayan, pagka na-impeach po si BP Inday Sara, hindi na ho siya makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang pinapangarap po natin na maging Pangulo si BP Inday Sara, nako, syempre, hindi na po natin makakamit yan, mga kababayan. Nang tanging pag-asa lang naman po talaga natin ay nasa mga Duterte para maiayos pong muli itong ating bansa. Pero, tulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, marami naman pong mga Duterte. Oo, nandyan si Pulong, tumakbo para magpresidente. Pwede rin si Baste Duterte. Mga kababayan, kung sakasakaling ma-impeach nga si BP Inday Sara. Pero, etong babala ni Attorney Harold Respicio kay Bangag, mga kababayan, sa palagay ko, magkakatotoo ito kapag pa-impeach po nila si BP Inday Sara. O ito ho, ang sinabi ni Attorney, panoorin po natin. Maikli lang naman po ito. BBM, kabsat, makinig ka ng mabuti, mag-ingat ka. Dahil kapag na-impeach si Sara Duterte, magkakaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Alam mo po kung bakit? Ang mga Pilipino ay gusto pa ng mapalitan dahil kayo po ang may pasimuno ng malawakang pagnanakaw sa ating bansa. At ang gusto nilang ipalit ay si VP Sara Duterte. Pero ayaw mong si VP Sara Duterte ang pumalit sa'yo dahil ginagawa mo itong impeachment na ito. At ang ipinupush mo ay yung mga taong hindi namin kilala. Papayag ba ang taong bayan sa ganong arrangement? Hindi po. Kaya po magkakaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Ngayon po, ayaw na nila ang leader namin, gusto nilang palitan. At ang gusto nilang ipalit ay si VP Sara Duterte. At kapag hindi kayo papayag na ang gusto namin ipalit ay ang maging presidente ng Pilipinas, wala po kaming ibang choice kundi magkaroon ng revolusyon. Kita nyo na, mga kababayan. Wala kaming ibang choice kundi magkaroon ng revolusyon sa ating bansa. Ay, mabigat yan, mga kababayan, Hindi ho basta-basta yung mga sinasabi na yan ni Attorney Harold Respicio. Pwede ho siyang balikan yan ng Marcos Bangag administration, mga kababayan, pero hindi ho siya natatakot. Kasi etong grupo ni Attorney Harold Respicio, itong grupo ho nila, nakikita po nating mga kasama niya, handa talagang isunod itong revolusyon, mga kababayan, para lang mapaupo natin ang ating pangalawang Pangulo. Kasi nga naman, nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos, tayo na lamang po ang niloloko. Kahit na sa simpleng kalusugan lang ni Junior Bangag na hinihiling natin na ilabas nila ang medical bulletin ni Marcos, hindi ho nila ibinibigay sa atin. Hindi po nila tayo pinagbibigyan, mga kababayan. Pang-aalipusta po sa ating mga pobre kung maituturing yan Nakakalimutan niya na ang mandato niya, kaya siya nanalo noong nakaraang halalan dahil ho sa atin yun. Lumapit siya sa atin, nanligaw siya sa atin, hiningi ang sagradong boto natin, mga kababayan, ipinagkatiwala natin sa kanya, ibinigay natin sa kanya ang ating suporta at boto, pero sa simpleng medical bulletin, hindi niya po tayo mapapagbigyan. Maaaring ito nga, mga kababayan, ang magiging kasagutan at pag-asa ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng mga DDS, alisin po natin dito ang kulay ng politika, kundi ng bawat Pilipino
na magkaroon ng bagong pinuno, presidente sa ating bansa. Walang iba na ninanais ngayon ng ating mga kababayan, kundi si Inday Sara lang. Talaga namang si Inday Sara lang naman talaga ang frontrunner ngayon para sa 2028, mga kababayan. Di po ba? Wala nang iba. Sino? Si Martin Romualdez? Sino? Si Lisa Marcos na matunog ngayon na usap-usapan na di umano'y ang itinutulak nilang maging presidente o tumakbong presidente sa 2028 ay si Lisa Marcos. Nako, puta. Namuno na siya ngayon Mamumuno pa ulit siya sa 2028. Putang na umay na tayo, mga kababayan, sa mga Marcos. Ayaw na po natin sa mga Marcos kasi naranasan na po natin ang pamumuno ng mga Duterte. Ito, Marcos, naranasan na rin po natin. Anong nangyari? Wala. Ultimo, pamimigay ng ayuda sa mga rider, sa mga chopper. Hindi po nila maisaayos. Merong mga nangamatay, merong mga umiiyak dahil hindi nabigyan. Maraming nadismaya sa mga ginagawa nilang ayuda dahil hindi naman di umano lahat nakakatanggap, mga kababayan. Hindi patas. Kita nyo ano nangyari sa Batangas. 84 na mga barangay, mga kababayan, hindi lang kapitan, barangay. Isa-isang barangay, naglalaman po yan ng napakaraming constituents. 84 o 84 na mga barangay hindi po nabigyan nila ng ayuda. Kita nyo na. Maayos yan. Di bagay pinipili lamang ho nila, mga kababayan, kung sino po lamang ang binibigyan nila. Kung ang Batangas hindi po nabigyan ng ayuda na tag 200,000 kada barangay, mas lalo na po siguro ang Davao. Baka walang ganitong programa po sa Davao City, mga kababayan, na magbibigay ang national government ng 200,000 pesos kada barangay. Kung sa Batangas nga, tinabla, Davao pa kaya na matagal nang tinatabla? Di ba, mga kababayan? Yan po ang nakikitang solusyon ng grupo nila Attorney Harold Respicio. Hindi ko po sinasabing pangungunahan niya yan, Maaaring grupo ho sila. Revolusyon po, mga kababayan, para manumbalik na po tayo sa normal. Kasi hindi na po itong normal itong nangyari sa atin ngayon Normal pa ba? Itong napakataas ng presyo ng krudo, gasolina, bilihin. Sobra na po ito, mga kababayan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Marcos Sr., Marcos Sr., mga kababayan, mag-research po kayo. Nakikita po ninyo sa Google, nariyan po yan. Pero magbibigay po ako ng kapiraso lang na mga nabasa ko po sa internet. Nagsimula po ang martial law ng Marcos Sr., ganitong-ganito. Meron din pong nangyaring krisis sa langis. Nagmahal din po ang presyo ng mga bilihin tulad po ng bigas. Lahat po, pakwan pakol, nagsipagtaasan, ganun din po ang pasahe. Pinahirapan muna ang mga Pilipino sa taas ng presyo ng mga bilihin at mga bills. Ano ba nangyayari ngayon? Di ba ganun na rin po? Bago po nagdeklara ng martial law ang Marcos Sr. Nako, hindi ho malayong mangyari, mga kababayan, na baka magdeklara din po ng martial law si Junior Bangag. Hindi pa po, sa ngayon, wala pa po tayong alam na dahilan na gagamitin nila para magdeklara po sila ng martial law. Hindi pa naman po talaga naghawak ng mga armas ang mga Pilipino para magdeklara sila ng martial law. Nakakahiya naman po. Ang kakapal na po ng mukha nila. Kapag ka ngayon, bigla-bigla silang magdeklara ng martial law na wala naman pong sapat na dahilan. Kaya po, iwasan po natin masyadong makipagbardagulan, makipag-gitgitan, makipag-away sa mga kapulisan kapag ka meron po tayong mga raling gagawin.
pwede po nilang gawing rason yan, mga kababayan. Pwede po nilang gawing dahilan para magdeklara ho sila ng martial law. Relax lang. Peaceful rally lang po ang gagawin natin. Tulad na lamang po, sa darating na Mayo 1, meron pong malakihang rallying magaganap na pangungunahan po mga kababayan ng Kamanggagawa Party List o sa mga labor sector po ito, mga kababayan. Pangungunahan po ni Kaeli Fernando ba yun? Yung batang kongresista na halos kasing idaran po nila ni Kong Miao at ni Liviste. Malaki pong rally ito sa Mayo 1, mga kababayan. Diyan daw po ang venue. Assemble time 6 p.m. Diyan sa Rotonda, Quezon City. Para po sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na nagnanais na maitaas po ang sweldo. Dahil pataas na pataas ang presyo ng mga bilihin. Pwede po kayong makisama sa kanila. Walang pinipiling kulay. Walang dilaw, walang pula, walang pink, walang berde na pipiliin. Kundi lahat po yan, mga kababayan. Pwede pong sumama. Sa madaling salita, hindi po ito rally na pangpolitika. Rally po ito para sa kapakanan at benepisyo ng lahat ng manggagawa sa ating bansa. Kung ikaw, manggagawa ka, nagnanais ka na tumaas ang sweldo ninyo, no, ipagsisigawan po yan sa Mayo 1. At meron pa, sa Davao City naman po, mga kababayan, Mayo 9 naman yan. Kung di ako nagkakamali, magsasama-sama po, Visayas at Mindanao. Na eto na yata yung hindi ko lang sigurado yung ipinangako ni Leandro Liviste na mag-aarkila siya ng mga barko na dadalhin dito sa Maynila mula Davao or mula Visayas, o Mindanao at saka Visayas. Hindi ko lang alam kung eto yon. Kasi magsasama-sama na po Pero hindi po dito sa Maynila. Sa Davao City mga kababayan. Hindi pa po natin alam sa ngayon kung ano po ang tema ng rally na yan. Malalaman po natin sa mga susunod na araw, mag-antabay po tayo. At naroon po ako niyan sa Davao City, mga kababayan. Iko-cover ko po yan para makita po natin ang pinakamalaking rallying gagawin po sa Davao City. Okay, o ito pa, dagdag ko po sa inyo, mga kababayan. Etong kaguluhan kuno, ayan. Away-away kuno ni Romualdez at ni Remulla. Sa ngayon kasi, hindi pa naman natin masyadong nakitaan talaga na nagbardagulan na itong si Remulla at saka si Martin Romualdez. Sa ngayon, puro balita pa lang po sa mga news outlet. Katulad na lamang po itong babasahin ko. Ito po ang sabi, deal or no deal. Ayan, Martin Romualdez reportedly rejects Boying Remulla's settlement offer, mga kababayan. Nag-alok pala ng settlement itong si Remulla. Ayon po yan sa politiko, mga kababayan. Mag-ayos na tayo, Tin. Parang ganun lang ang senaryo. Hello, Martin? Bati na tayo, please. Pero anong ginawa ni Martin, mga kababayan? Nireject niya. Kaya ako sa'yo, Martin Romualdez, ayan, hindi na kita tatawaging tambaluslos, Kasi parang kakanta ka na Parang pa lang naman, hindi pa kami sigurado dyan. Martin Romualdez, kung ako sa'yo, unahan mo na ang mga bangag. Tinatrabaho ka na nila. Ikaw na ang isusunod. Delikado ka. Ang masakit sa'yo, nasa bansa ka. Hindi ka na makakalipad kasi nagbaba na sila ng utos na hindi ka paliliparin.
meron ka ng hold departure order at naka-freeze na rin ang mga bank account mo. Paano na ngayon yan? Ginigipit ka na, Martin Romualdez. Hindi ka pa rin ba maglalabas ng isang matinding baho mula kay Junior Bangag? Kung hirap kang ilabas sa ngayon ang mga baho niya tungkol sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa na kinasangkutan ninyo. Parehas kayo deny eh. Deny ka, deny din si Marcos. Sino nagnakaw? Si Inday. Sino nagnakaw ng budget sa flood control? Ang mga Duterte. Puro kayo deny eh. Ngayon, kung wala ka pang mailalabas o nag-aalanganin ka pang ilabas ang mga baho ni Marcos tungkol sa flood control scandal, ilabas mo muna, iuna mo munang ilabas, katulad ng mga inilabas ni Amy Marcos. Yung paggamit ng pulburon ng pinsan mong si Bangag. Kahit yan naman lang muna ang unahin mo para mag-corroborate ang sinasabi mo. Ito sasabihin pa lang pala. Sasabihin mo pa lang, sinabi na ni dating Senadora Nikki Cosseteng at ni Senator Amy Marcos, mag-corroborate kayong tatlo na si Junior Bangag ay totoong gumagamit ng pulbos. Si Nikki Cosseteng at Amy Marcos nagsalita na, nag-corroborate. Pero ikaw bilang pinsan ni Junior Bangag at matagal na kayong nagsasama, imposibleng hindi mo alam na hindi gumagamit ng pulbos ang pinsan mo. Iuna mo ilabas yan. Patikim pa lang yan sa mga banat mo. Kay Junior Bangag, gawin mo na. Maglabas ka ng ebidensya, video man o litrato. Patotoong gumagamit ng pulbos si Junior Bangag. Kahit yan lang muna ang hilingin namin sa'yo. Kasi sa ngayon, sa totoo lang talaga, Sir Martin, si Sir na kita. Sa ngayon, nagdududa talaga kami sa'yo. Nagdududa kami sa away-awayan ninyo ni Remulla, ni Boying. Ngayon, para maipakita mo sa amin na totoo yung inyong away-awayan, para ngayon, away-awayan pa lang para sa amin. Totoo yan. Sige nga, maglabas ka nga ng ebidensya na kumakain ng pulbos si Junior Bangag. Sige nga, ikanta mo nga na gumagamit ng pulburon yung pinsan mo, katulad ni Amy. Ikanta mo. Siguradong kaunti-kaunti na lang. Papaniwalaan na namin yung mga magiging pasabog mo pa lang sa mga susunod na linggo. Kasi alam namin, sir, na meron ka daw pasabog na ilalabas. Yan ang mga bulong-bulungan ngayon. Kalat na po yan ngayon sa mga GC. Hindi pa lang masyadong kalat ito ngayon sa mga post sa kanilang mga social media account ng ating mga kababayan. Kasi hindi pa ganun kalakas ang ingay na di umano'y magpapasabog ka na. Ngayon, kung talagang magpapasabog ka na laban sa mismong pinsan mo, unahin mo yung pagiging addictus benedictus niya. Kasi yan pa lang impeachable offense na yan Pwede na siyang mapa-impeach niyan. Lalo na patutunayan mo na talagang gumagamit ng pulbos ang pinsan mo, mag-corroborate ang sinasabi ninyo ni Amy Marcos na lang. Amy Marcos na lang, wag na muna si Nikki Cosseteng. Mag-corroborate? Nako, mapipilitan na ang Pilipino na sumigaw na palitan na ang presidente kasi nga Bangag. Bangag, anong aasahan nating pamumuno sa isang presidenteng Bangag? Di bagay wala, mga kababayan. Kaya, Martin Romualdez, sige na.
Mag-alasaldiko ka na. Bahala ka, maunahan ka nila. May niluluto na sila sa'yo. Ha? May niluluto na di umano sila sa'yo. Na anumang oras, yan ang magpapabagsak sa'yo. Papayag ka na pababagsakin ka nila. Ha? Ahayaan mo na maunahan ka nila. Wag. Unahan mo na. Ha? Dinidemonyo ka na namin. Ha? Sungagin mo na. Ha? Magsalita ka na. Pasabugin mo na yung mga nalalaman mo. Nakaka-boring na eh. Pabalik-balik na lang ang issue. Puro na lang impeachment ni BP Inday Sara. Kahit na hirap silang ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. Hala, sige. Impeachment pa rin sila. Para maiba naman, lagyan ng kaunting buhay, ikanta mo na si Bangag. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.